Rat rat! Nangangawit yata yung kamay mo, bossing. ZH2 ulit. Medyo nagmamadali ako. Nakatanggal kasi yung side mirror ng Z1 ko. Eh di ba pina-change oil natin yun. Eh sinakay ko sa van. Medyo sasabit kasi yung side mirror pag sinampa natin dun sa high ace. Tinamad ako maglagay ng side mirror ngayon. Kung ano yung naka-ready na motor, yun ang gagamitin ko ngayon. Kaya eto, balik sa ZH2. At ngayon pupunta tayo sa Pangasinan. Ito lang hirap pagka naka t-shirt lang ako no. Lumalabas yung balaklava, nasusunog yung batok ko. Nakikita nyo naka t-shirt ako diba, pero meron akong body armor. Meron akong chest pro, elbow pro, and shoulder pro. Tapos lagi kong suot yung aking back pro. Pero fresh ko pa rin sa katawan. Yun ang maganda sa armor na to. Kahit anong suot mo pwede. Kasi pang ano ba't nag-headlight yun? Pang ano siya, pang inner. Para siyang dry fit. Why may Bomb X? Mapapasana all ka na lang talaga. Mukhang sa kanya to Naka-stock mags pa siya eh. Nice one. Good choice. So pupunta ako ngayon sa Pangasinan para umattend sa meeting doon sa office ng Guanzon Group of Companies. Kausap natin si Boss Mark at pag-uusapan namin yung paparating na event na Guanzon Festival. Parang makina moto Changi kasi yun eh. So pwede kang mag-display doon ng mga products na ini-endorse mo or yung mga binibenta mo. Big event kasi ito eh. So sa mga taga Pangasinan dyan abangan niyo yung Guanzon Fest natin. Ayan na yung schedule kung kailan gaganapin. Sakit sa leeg. Ba't kasi lumalabas tong balaklava ko? Umahampas sa leeg ko. Sakit pagka matagal ka bumabiyahe. Parang magmamanhid yung leeg. Tsaka pagka naka t-shirt ka lang tapos nagmotor ka maghapon kaya long sleeve, yung pagpag ng damit, di ba maluwang yan. Sa katagalan, parang wala nang pakiramdam yung balat mo. Kaya lumalabas siya pagka sobrang bilis. Rat rat na naman ako. Rat rat. Grabe, dahil hataw ako, nabawasan ng 2 bar yung gas. Alakas talaga sa gasolina nito. Pagas na naman ako dito. Pasok sa 300 Sumugot yung radyo. Anong lugar to, sir? From Porac to Pura Tarlac, 300 kaagad no? Bagay, hataw kasi. Abot na siguro to, full bar eh. Sakit na leg ko. Grabe yung hangin. Parang mapupunit yung balat ko sa leeg. Okay, nasa Binalonan na tayo. Dalawang pwedeng daanan, Urdaneta or ito. Pero mukhang mas malapit dito. Kung pupunta kayo ng Manawag Church, dito kayo papasok. From here, 26 kilometers na lang yung office na pupuntahan natin Ganda dito, mabukid So gaya kanina, nabawasan ng 2 bar yung fuel gauge ko. So ibig sabihin 300 na naman yung kinonsumo niya. Grabe, di ba? Ito yung expressway Buti hindi matraffic dito. Yung 26 kilometers makukuha natin siya ng 30 minutes. Ingat lang talaga dito sa mga tricycle. Kailangan ng speed natin dito maximum mga 80, minimum mga 50 ganyan. Pag may biglang tumawid, halimbawa dun sa kanto na yun
mabilis nating mahabol ng preno. Kasi syempre probinsya to, talagang number one mode of transportation dito, tricycle. Tsaka yung mga kolong-kolong. Tulad yan, oo. Eh just imagine kung sobrang bilis mo. Yung ganito, yung ganyan, yung hataw na hataw kang ganyan, tapos may bigla tumawag, pedestrian lane pa naman to, dapat slow down, lalo na kanto yan. Dito nga pala sa meeting namin, kasama ko rin si Maria, head marketing ng Geely Helmets Philippines. Dahil nga balak din nilang mag-display doon at sinamahan ko sila. Dahil syempre ambassador tayo ng Guanzon, hindi naman iba si Maria sa akin, kaya tulungan natin. Okay, umanawag na. Kung may mga products lang talaga akong hinahandle, yung pambenta, magdi-display din ako, kaso nasa 25,000 din kasi yung upa for 4 days. Eh buti sana kung tiga Pangasinan lang ako. Eh syempre yung transportation pa lang, eh hindi ko naman kayang ako mag-isa yun. Kailangan mayroon kang kasama, susweldohan mo rin yun, di ba? Hindi din naman natin alam kung makakabenta tayo, mababawi natin eh sa layo nito, at wala naman akong dalang truck, hindi mo naman mabibit-bit lahat ng products mo eh. Ano to? Caloocan na ba? Sounds like Caloocan eh, no? Ito, nasa downtown na tayo. Ayun, no? Thank you. Dapat ang approach natin dito super bagal. Ano mo yung tricycle, ang dami, di ba? Ang napansin ko lang dito, yung mga trike nila, wala siya yung pag unang tingin mo, uy, Pangasinan to, ganon. Halo-halo yung itsura eh. Bomba daw. Magandang kulay ng Raider, ang ganda ng sidecar. Baka may nanonood sa atin, tiga dito shoutout sa inyo Malulubat na ako. Main office and warehouse siya, pero yung entrada niya hindi halata. Wala nga siyang pangalan sa gate eh. Kaya kung first time pupunta, malilito ka rin eh. Eto siya, yan. Ayun yung gate. O diba, hindi mo kang Guanzon, no? Okay, welcome to Guanzon, guys. Ayun, sasakyan ni Maria, Bye-bye. Thank you. Thank you, Jeep. Bye-bye. After natin dun sa meeting natin, pupunta naman tayo sa Honda Big Wing. Meeting ulit. Dahil magsasagawa sila ng ride ng Team Yamaha. So ngayon kung malalaman, dito naman sa Guanzon yung pinagmitingan namin is yung helmet. Diba kapag bumili ka ng brand new na motor sa Guanzon, meron siyang kasamang free helmet. So naisip lang namin, baka meron silang gustong kunin na helmet para pambenta or pang free, no? So tignan natin kung anong magiging resulta. Kasi hindi naman ako yung masusunod sa presyuhan eh. Kumbaga, sinamahan ko lang sila dito sa Guanzon. Kasi ako yung nagbanggit eh.
Siyempre ako nagbanggit, kailangan nandun ka rin. Nangangawit yata yung kamay mo, bossing. Ganyan ako pag pagod na yung kamay ko, kaka-throttle eh. Nanggaling na rin tayo dito nun eh, sa Honda Big Wing. Di ba nag-run opening sila? Nag motorcade pa nga tayo nun eh. Grabing carrier yan. Ano pang carrier? Pang bisikleta? Kahaba niyan pagka nakatumba eh no. Maalog-alog pa siya oh. Safe kaya yan? Shortcut talaga. Paglabas mo Honda Big Wing na. Oh, ayun na oh. Park tayo dun sa may Civic. Taas ah. Kala ko Z1 eh. Kala ko rin Z1 eh. Gapo Z1. Ganda ng damit natin ah. Panibago ah. Ay wow. Sure. Ay, mabilis lang. Doon. Konting orient lang. Sige. Malaki na rin yun. 5 piso lang kuya. Ibenta yata nila yung sticker eh no? Boss oh. Thank you sir. Thank you. Kay ma'am yun. Thank you ma'am. Oh paano? Ito bye bye. Sa ride na lang. Boss thank you. Nakadalawang meeting ako ngayon. Salamat sa Guanson Group of Companies. Ayan yung chef nila. Iyon. Sa kanila din yung Nissan na yun. So meron kaming isinagawang ride ngayong buwan ng February at may ride din sa March. So yung first ride namin is pairamin nila ako ng XSR 900. Tapos magra-ride kami papuntang Vigan. Habang papunta kami ng Vigan, dadaanan namin yung mga Yamaha 3S shop doon. Mga 3 yata. Yun ay para i-promote yung Yamaha XSR 900. So Yamaha 3S siya na tindahan ng mga small bikes, pero pwede ring umorder doon ng Yamaha XSR 900. Pagkatapos mag-overnight doon kasi medyo malayo yung Bigan eh. So gaganapin yung ride namin na yon sa February 21, and then February 19 nasa akin na yung motor. Pagdating naman ng March, pahiramin naman nila ako ng Kawasaki Z650, yung classic bike. Nagamit na natin yun eh. At magra-ride kami papuntang Baguio. Balikan lang. Tapos ang masaya doon, dalawa lang kami. Ngayon pahiramin ko siya ng intercom para habang papunta kami ng Baguio, naririnig ninyo yung usapan namin. Parang medyo kakaiba naman siya, para hindi lang ako yung naririnig ninyo, mayroon akong kausap. Di ba nakaka-enjoy manood ng podcast? So may natututunan tayo minsan. Ito, kulitan lang siya habang nag-ride no? So ang plano, mula Rosario, La Union to Baguio, tuloy-tuloy yung vlog. Doon namin i-start. Ayun o, Guanson helmet oh. Yun siya sabi kong helmet ng Guanson, half face na libre, na pwedeng pang daily. Oh, good idea nga oh. Nilagyan niya ng reflectorized sticker yung back pro niya oh, para hindi na siya magbebes. Wala pa naman akong dalang ngayon, so hindi ako pwedeng gabihin dito sa Pangasinan. Oh, ang taas ng tambucho nito oh. Grabe, mula dito 133 kilometers, solid. Ang layo pala nito. Dadala tayo mo overtake dito ha. Nakakatakot sila yun, ito mo. Dapat ganyan lang yung bilis natin kapag probinsya eh, no? Pero pagka expressway, mga 100 pwede na. Nakakatukso rin kasi yung big bike, lalo na pagka high rev natin, sarap sa tenga, di ba? Pero dapat sa tamang lugar to. Okay, yung Guanson naman, pagdating sa Pangasinan, northern part of Luzon, talagang marami silang tindahan dito. Tsaka 80 years na rin yung Guanson. Tapos ang maganda pa, dumagdag yung gadget sa kanila no? Hindi lang sila nag-focus sa motor ganun. Tapos may sasakyan din sila. Muntik na nga akong kumuha ng Nissan Navara at Nissan NV350 kasi nga makakuha tayo ng discount eh. Kaso mas malaki yung price difference kapag high ace cargo yung kinuha natin eh.
Eto na yung bypass. Ito yata yung sinasabi ko, maganda kulay ng Raider oh. Yung blue tapos blue din yung mags oh. Ay Raider, ano siya, reborn. Mukhang magandang eco dito ah. Walang eco. Eto ang panghatawan. Sarap naman dito. Shout out kay Ben Hur. You know, yun ang magandang kulay oh. Sige, pasukin mo. Yan, lusot tayo. Ito na yung Gwanson Kawasaki branch. Yung nag-ground opening yan, nandyan tayo, di ba? Ayun yun oh. Nice, di ba? Lapit. Aba, may naka-standby ka agad oh. 550 siguro. Yun oh, Gwanson din yung pangkas na helmet oh. Eto na, yung papasok ng T-Flex. Sarap bumiyahe. Ano to? Pass through? Pass through? Uy, sarap. Alam mo yun, after ng napaka-traffic na lugar, madiwalas yung kalsada yung madadaanan mo. Nun sarap no? At least sa lakad ko ngayon, ang dami kong nagawa. Successful yung meeting. Tapos naisama ko pa kayo sa aking biyahe. Medyo malayo-layo eh no. So kung dadaanan natin yung MacArthur Highway hanggang dito, naku po, sigurado mahaba yung biyahe na yun no? Grabe. At least di tayo ginabi sa Makinsinan, di ba? Parang gusto ko tuloy magpigar-pigar, sayang no? Pigar-pigar kaya ako no? Parang gusto kong bumalik dun ah. Ay, tago ko pala to. Baka malaglag. Mahirap na. Buti na lang may cross contra do. Dahil mahaba-haba pa yung biyahe, siguro mga nasa 100 kilometers pa to hanggang sa bahay. So makakapag-relax pa yung kamay natin. At mukhang hindi na ako dadaan sa pigar-pigar no. Iuwi ko na lang yung gutom ko, sa bahay na lang ako kakain. At least kasabay ko pa yung family ko kumain. Lakas ng hangin kaya pala sumakit yung leg ko. Kaya may susubukan ako ngayon dahil meron ako power bank dito. So pwede natin gamitin ang ating GoPro nang walang battery. At isasaksak ko yung wire dito sa media mode at tignan natin kung magre-record talaga siya. At ayun lang, kapag bumabiyahe dito sa T-Flex, talagang may gamo-gamo nun, dami, lalo na magtatakip silim na no. Pahinga lang akong konti dito, nabawasan ng 1 bar yung gasolina ko, pero I think abot naman hanggang sa bahay. So matotal nasa 1,200 na ako sa gasolina natin kay ZH2. So wala naman akong gagawin sa bahay, i-edit ko lang yung video. Kaya yun, sarap lang tumambay dito. Lakas ng hangin, grabe. Ganda dito, di ba? Tapos in-expand pa nila yung gas station na to. Dati maliit lang to eh. Wow, pwede. Eh no, battery nakalagay dito. Tapos yun no. Only power, nice di ba? Subukan natin ngayon mag-record. Ayan, kumuha ko ng power dito sa power bank. Ayan, nakasaksak siya ngayon. Ito. May wire oh. Ito to. Ito yung power natin. 77%. Nice. Lagay ko na lang dito sa bulsa. Baka kasi makalimutan ko nakasaksak pala. May hila yung wire no. Ayan. Di ba? Dapat yata sa loob ng t-shirt eh no. Pasok ko sa loob ng t-shirt. Ano to? Testing lang. Ngayon ko lang gagawin. Maganda yung testingin mo siya ng actual. Yung talagang nagbablog ka na para makita mo kung may error. Ang kailangan lang nating bantayan, dapat hindi matatanggal yung wire niya dito sa GoPro, kundi hindi mo malalaman na hindi ka na pala nagre-record. So kailangan meron kang wire na isa lang. Ito kasi 3-in-1 siya. Only power tayo ngayon no. So dahil maggagabi na no, binaba ko yung color grading natin sa GoPro.
Kasi kapag ka naka very colorful siya, masyadong madilim yung kuha, pero maganda yung kulay. Eh since gagabi na, di natin kailangan ng masyadong magandang kulay. Yun, mas priority yung liwanag. Diba? Ayun, nagbi-blink naman eh. Ang problema lang, tumatama yung wire sa lens ng helmet ko, no? Yan, ganyan. Okay, pwede na yan. Let's go. Maganda. Hanap na lang ako ng wire na payat, tapos yung dulo niya payat din. Ayan, magdidilim na. So dalawa yung ipapalagay natin ngayon dito sa ZH2. Kailangan auxiliary light at saka bagong gulong sa harap, no? Okay, let's go. Bilis nyan. Forester. Ayun lang, lumilipad-lipad yung wire na to, oh. Di na ako nagbalaklaban, sakit sa leg. Next time di na ako magti-t-shirt. Tsaka iba yung hangin dito sa T-Flex ngayon, ha, lakas. Pero okay, di ba? Nice one. Experiment. Discover na. At ang kinagandahan, hindi pa nag-overheat yung GoPro kasi wala siyang baterya. Oh, di ba? So ang kinagandahan dito sa power bank ko ngayon, kapag pinatay ko yung GoPro, mamamatay din siya. So bago ko pindutin yung GoPro, pindutin ko muna yung on ng power bank. Pero okay lang din, at least kapag di ginagamit, naka-off din yung power bank. Kasi di ba meron siyang indicator ng battery percentage. Problema lang, yung wire. Haba ng wire na to. Grabe. Oh. Nandito na ako sa bahay. Kapupunas ko lang ng helmet. Tingnan nyo, pagdating natin dito sa bahay, puno na naman ng gamu-gamu. So right, dito muna natin tatapusin ang ating vlog. See you next vlog, guys.